Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako, ang nag-iisa ninyo nagmamagandang collegiate Tarikads nagbabalik upang magatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa akin channel at ngayon lang napabisita dito, maaari pong pindutin ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated at una kayo sa nilalabas nating balita. Samantala, ang ating nga pong pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa limpak daw po na perang inilalabas ngayon ng TVJ. Milyon na milyones ang pinag-uusapan. Ganun din ang patungkol po dito sa pagbabalik daw sa APT Studio na dapat abangan na for sure ay yayanig sa buong bansa. But before that mga kadarikads, narito po pala at may update. Ito pong si Henyo Master Joey De Leon sa kanya pong account. So patungkol pa rin po ito or may kinalaman pa rin po ito sa salitang EAT na kung saan sabi dito ni Boss Joey, it was the first activity of man. Totoo yan dahil pagkasilang po natin, dede po talaga agad. EAT for me stand for Eve, Adam, Tree. See you, see us on Itbulaga pala. So ayan, napakasimple po ha na ibinahagi na ito or isinulat ni JDL sa kanya pong account. Baka mamaya meron na naman pong magsulat ng hindi po maganda patungkol kay JDL kagaya nung nakaraan. Napakalinis ng intensyon ni JDL sa pagsulat po ng Ermat dahil nga po sa Mother's Day. Pero ito yung post ng isa pong Facebook page na ang sabi, henyo ba talaga si Master Henyo? So, never daw po in his lifetime na naging henyo or naging poetic si JDL. And pinupunteriya nga po na self-proclaim nga daw po itong si Joey De Leon as poet. Na kung saan ginamit pa niyang social media. Handa lang ang poet niyo. So may binigay pa po siyang halimbawa kagaya daw po ng statement shirt niya where he is trying to make a connection between Mother's Day and Itbulaga. Ermat. So sa salitang Ermat nga naman ay meron po dong EAT. So matatawag na daw bang henyo dahil lamang doon kung tutuusin nga daw second grader can come up with that. Daw din natin nalalaman na meron ding EAT sa kulelat at belat. Na kapag binaliktad ang it ay tae. Nako, alam na alam po yan ni JDL. Kaya nga po 'di ba ay agalubtae. Ibig sabihin ng Itbulaga. At tandaan nyo ba yung kanta na yan sa Sex Bomb? Agalubtae na isinisigaw ni JDL. Akala ko nga po wala lang yun Pero ngayon malaki na ako na isip ko nga, no, kabaligtaran pala yun ng Itbulaga. So marami pa po siyang tinutukoy dito para po sabihin na walang kasense ang mga ginagawa ni JDL na pagpe-play po doon sa playing words. Well, hindi naman ako against sa mga ganitong pagpapahayag ng kanilang opinion kung hindi po sila nahehenyohan kay JDL. Kumpara sa kanila, hindi henyo ang ginagawa ni JDL. No? Walang kumpara sa kanila ay walay. Pero ano yung point? Ano yung point na parang may gigil dito sa post? Saan, kumbaga ay, ano yung pinanggagalingan, yun pala, ano yung kanyang pinanggagalingan para gigil na gigil po siya dito sa post? Kasi parang hindi rin naman siya ganoon ka-active sa panonood po ng noontime. So, hindi panatiko ng showtime. So, hindi ko alam kung saan po nanggagaling. At the same time, nung nakaraan naman, okay naman mga kadarikats. Kasi sa comment niya, naman, Itbulaga ay Itbulaga pa din. Hindi talaga maano na legend ng Itbulaga at parte na siya ng buhay nating mga Pilipino. Itbulaga yan Pero anyari, bakit parang para magkaroon po ng mga ganitong post na about naman kay JDL? Sabi ko nga, hindi ako against sa pagbibigay niya ng opinion patungkol dito. Ano namang pakialam ko kung ayaw niya kay JDL. Ano namang pakialam ko, 'di ba? Kung hindi para sa kanya henyo si JDL. Kung hindi pasok si Henyo Master sa humor niya.
And the freedom naman niya na magbigay ng kanyang opinion, 'di ba? Yun nga lang saan yung pinanggagalingan niya. Parang may hugot yung kanyang mga post. Samantala, narito naman ang post sa social media na kung saan dapat daw po ay sumuko ng Itbulaga dahil binisita na daw ng PNG Philippines ang Showtime. Mukhang papasukin na ng maraming endorsement ang show. So, nung nakaraan naman ito, and wala naman po tayong dapat na ikainggit po dito ang Itbulaga or ang TVJ ikainggit dahil may sarili pong endorsement ang may sarili pong advertisers ang TVJ and sandamakbak din naman. So, ano yung dahilan na bakit para sumuko po ang Itbulaga? Samantala ngayon naman pag-usapan nga po natin ang ginagawang paninira ngayon sa Itbulaga or sa TVJ na hindi na blind item yung kanilang kinagawa. Talagang kanila pong dinediretso na TVJ ito sapagkat inilagay na po nila ang picture ng TVJ na kung saan ay umiiyak. So isa lang pong ibig sabihin ng TVJ ang tinutukoy nila sa kanila pong balita na naglabas na ng milyon-milyon ang TVJ, sinasagad na ang kanilang pera para lamang mapatunayan na hindi sila nalulugi, or should I say para daw kagatin na ng mga tao ang EB. Sinasagad na nila ngayon ang paggastos para lumakas ang Itbulaga. Dahil kung hindi at patuloy nilang gagawing matamlay ang show, tuluyan na daw po itong magsasara. So sabi nga po dito, sa post ng Kapuso Warriors Original, I think yung tungkol po sa kukuha ngayon ng TVJ ng mga bigating guest ang tinutukoy nila na tinotodo-todo na ng TVJ para daw lumakas ang kanilang ratings. Blind item and confirmed pa nga ang kanya pong sinabi dito, ang kanya pong caption. Producer na isang programa umaaray na sa gastusin. Napilitan ng maglabas ng limpak na salapi para lamang madugtungan ang naghihingalong programa. Truly, what goes around comes around. Forsahang naglabas ng limpak na milyones ang producer dahil kung susundan ang current working budget nila ay malamang hanggang June this year na lang sila ere. Naku po, out of pride na lang talaga ginagawa nila para madugtungan ang naghihingalong programa at kahit alam na rin ito at kalat na sa industry insiders at movers. Ang tanong is until when kaya nila magagawang maglabas ng pera galing sa kanilang natitirang savings over the years. Bulong-bulungan ngayon sa showbiz industry ay mapupurnada pa yata ang retirement fund nila out of pride and just to prove everybody is wrong. Kahit alam naman ng lahat ang tunay na estado ng kanilang naghihingalong programa. Your guess is good as mine. Yun na. So, mula daw po ito sa post ni Procnoy. Credit to the owner. Procnoy, #admin, Kane. And paano po natin nasabi na TVJ yung kanilang tinutukoy? Siguro kasi dahil walang maniwala at kung mali-mali ang hula ng kanilang mga commentors, eto at po sila sa halip na blind item, ang nangyari parang binulgar na rin nila dahil ang larawan ni JDL and Tito Sen na tila umiiyak ay kalaki po na sa kanilang post. Inilagay na nila mismo ang picture ni JDL na umiiyak with Itbulagta na nakalagay po dito. So, yung logo po ng TVJ ay kanila pong or bagong logo ng Itbulaga ay kanila pong ginalaw at ginawa pong Itbulagta para lamang po kuyugin ng bashers or kuyugin po ng negatibong komento ang Itbulaga. Samantala, eto naman pong si Ted, ang kanya pong update sa kanya social media, magbabalik. May magbabalik daw sa APT na kung saan ay done deal na. Ready na daw ba ang lahat na manood muli ng live sa APT? Nako, mukhang alam na po agad natin dito sa hirit ni Ted kung sino ang tinutukoy nila na magbabalik. Lagi naman po silang ganito. Sabi dito, done deal na.
Ang comeback na matagal ninyong hinihintay. Malapit na. Sana all nagbabalik sa TV. Pero hindi lang isa, kundi dalawa. Grabe naman. Tara, Gina. So, kayo po ba anong inyong masasay patungkol dito? Pa-comment nga lang po sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.